Hi mga ka-vlog! Sa video na to ay ituturo ko sa inyo ang requirements at proseso kung paano ba mag-apply ng Philippine Passport ang mga minors. Kung interesado ka sa video na to ay inanyayahan kitang tapusin itong panoorin. Hold up. So ito na nga mga ka-vlogs ay ituturo ko na sa inyo kung paano nga ba mag-process ng application for Philippine Passport ng ating mga minors applicants. Number 1, kailangan po natin ng confirmed online appointment. So kung paano kayo makakuha ng inyong online appointment or schedule mga ka-vlogs ay pumunta lamang tayo sa website ng DFA sa inyong cellphone. I-type nyo lamang sa Google ang www.dfa.gov.ph. And take note mga ka-vlogs, sa ngayon huwag kayong magtaka kasi ang mga online schedule ay punuan. So just remember na kung pula yung naka-indicate dyan sa calendar, wala nang slots. So kinakailangan tiyaga-tiyaga lang every now and then ay mag-open kayo ng website ng DFA for your online appointment. Baka makakuha kayo or makachempo kayo ng inyong slot. Lalong-lalo na mga ka-vlog sa NCR, ayan, paubusan talaga ng slots dyan. Pero dito sa Davao City or sa ibang probinsya na merong DFA ay sa palagay ko ay merong mga slots na nakalaan. Pwede natin kunin mga ka-vlogs. Kung meron na tayong confirmed online appointment ay kailangan natin tong i-print ang ating confirmed application form. So pwede nyo itong i-print by your own mga ka-vlogs. And take note na ang size nito ay A4 and magkaroon kayo nito ng dalawang kopya para sa inyo and para sa DFA. Pangatlong requirements para sa mga minors ay kinakailangan ang personal appearance ng mga minor applicants and kasama ang kanyang guardian or ang mismong parent or kung sino yung adult na kasama ng minor applicants ay kailangan talaga ang personal appearance. Number 4 requirements ay ang PSA birth certificate, original copy to mga ka-vlogs. So just in case na ang kasama ng minor applicant ay isa lamang or yung mother or father ay yung kasama niya upon appearance sa pag-apply ng Philippine Passport, kinakailangan mag-present ng marriage contract or marriage certificate. Ang ibang katanungan mga ka-vlogs, paano kung hindi naman kasal ang both parents? So ito ay kinakailangang magkaroon ng SPA or Special Power of Attorney na executed mismo ng mother kung siya ay hindi kasama sa appearance sa application ng passport ng minor applicant. And take note mga ka-vlogs, kung ang SPA or Special Power of Attorney naman ay executed in abroad, kinakailangan lamang itong ma-authenticated sa Philippine Embassy or Consulate. Pang-anim na requirements for minor application ay ang valid ID or any government-issued ID ng parent or the adult na authorized person na kasama sa appearance ng application ng minor applicants. Para sa mga list of valid IDs na accepted for passport application, meron tayo nitong video mga ka-vlogs. Check nyo lang, ito ang link. Nasa description yung link na mga list of valid IDs na accepted. At least one, mamili lamang kayo mga ka-vlogs. And lastly, number 7 requirement for minor application ay school ID. If applicable lang naman mga ka-vlogs or kung nag-aaral yung minor applicants. Kasi yung 7 to 17, I'm sure nag-aaral na yan. So meron yung school ID. So pero kung hindi naman siya nag-aaral or hindi pa siya pwedeng mag-aral ay hindi na kinakailangan ang school ID. So gaya ng mga adult application for Philippine Passport mga ka-vlogs, kinakailangan din na merong supporting documents ang mga minor applicants. Ano-ano nga ba ang mga supporting documents para sa kanila?
Para sa mga less than 1 year old or yung mga bagong kapapanganak pa lang mga ka-vlogs na wala pang PSA, ay kinakailangan lamang mag-present ng certified true copy ng local civil registrar birth. Pero take note na dapat naka-authenticate ito sa PSA. Kung sa abroad naman siya pinanganak mga ka-vlogs, ay kinakailangan niyang mag-present ang original copy of birth report or first endorsement from Consular Records Division. So, paano nga ba kung ang isang minor applicants ng passport ay hindi makakasama mismo ang kanyang parents kasi busy sa trabaho? Ano-ano nga ba ang mga requirements para dito? Kinakailangan lamang mag-submit ng applicant ng SPA or Special Power of Attorney na executed by the parents na nagdi-designate sa adult na makakasama ng minor applicant doon sa kanyang pag-process sa application for Philippine passport. And pangalawang requirements, kung hindi kasama ang parents or iba yung kasama ng minor para sa process or appearance, ay ang at least one valid ID issued ng government. So, uulitin ko mga vlogs, nasa description natin ang list of valid IDs na accepted for passport transaction. So, mamili lamang kayo ng at least isa. And the third one, kinakailangan ng special power of attorney or affidavit of support and consent. Must have a parent copy of at least one valid ID. Paano nga ba kung ang isang minor applicant or isang bata na nag-a-apply ng Philippine passport, kung ito ay illegitimate or hindi totoong anak ng mag-asawa? Ano-ano nga ba ang mga required na mga requirements para dito? So, kinakailangan pa rin ng personal appearance and of course, yung PSA birth certificate na original ay kinakailangan pa rin na dalhin at i-present sa DFA and at least one valid ID ng parent or yung authorized person na kasama ng minor. And muli, kung hindi naman kasama ng parent yung minor applicants, ay kinakailangan na naman ang SPA or Special Power of Attorney executed by the mother or the parents na nag-designate doon sa adult na samahan yung kanyang minor na anak para sa process for Philippine passport. And paano nga ba kung ang isang bata ay illegitimate din or adopted siya, tapos yung kanyang mama ay wala or namatay, and then yung papa niya naman ay hindi na mahagilap or hindi na makita. And of course, kinakailangan pa rin ng personal appearance ng bata, yung minor applicant, and yung appearance ng adult or guardian. And the PSA birth certificate, andyan pa rin, original copy. And at least one valid ID pa rin sa guardian na tumatay yung parents ng minor. Kinakailangan ng DSWD clearance. So, pumunta lamang kayo sa DSWD na pinakamalapit sa inyong lugar para kumuha kayo ng clearance na kayo yung tumatay yung guardian ng minor applicant. And lastly, kailangan nyo ng letter of guardianship na inisyo ng korte. So, ayan na nga mga ka-vlogs, na-discuss ko na sa inyo ang proseso at mga requirements kung paano ba mag-apply ng Philippine passport itong ating mga minors or ang ating mga kabataan, 17 years old below. Sana'y natulungan kayo. And meron nga pala akong ibang videos na related sa topic na ito kung paano mag-apply ng Philippine passport yung ating mga adult. May link tayo sa baba mga ka-vlogs. And yung list of valid IDs na accepted, at least one lamang mga ka-vlogs, ay mag-present kayo. Meron din tayong link sa description, paki-check na lamang. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, inanyayahan ko kayong i-click na ang subscribe button na nasa baba. And huwag kalimutang i-turn all ang notification bell para naman updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. And i-like nyo na din ang video na ito mga ka-vlog. O paki-comment na din sa baba ang inyong mga katanungan hinggil sa mga passport applications, process, and requirements. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please
pautang naman dyan. Bye-bye!